So ito mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan ngayon mga kababayan ay patungkol nga dito no kay Leila de Lima. Nako mga kababayan, ito yung malaking tanong ngayon mga kababayan. According kasi sa binulgar nung 18 witness na mga Marines na apat pala doon ay hindi naman totoo. 'Di ba? Kaya mga kababayan, ganito po ang nangyari. Si Leila de Lima daw, isa sa nakatanggap ng mali-malitang pera. Ha? Isa sa nakatanggap ng mali-malitang pera. Ano yan, Sir Kent? Ano ba, Sir Kakoys Jemre? Ha? Si Leila de Lima daw ay isa sa nakatanggap ng mali-malitang pera. So ngayon mga kababayan, syempre magtatanong po ako. Ha? Paano nangyari nakatanggap si Leila de Lima ng mali-malitang pera galing kay Saldico at sa isyong 2025, 2025, 2023, 2024, eto 2025 nangyari ang mali-malitang pera. 2025 nangyari ang mali-malitang pera. So ngayon mga kababayan, nagre-react si Attorney Jesus Palces, no? Sasabing ito, mga kababayan, ito po ang nangyayari. Mula po ito mga kababayan sa Pilipinas Today News. Ayan Pilipinas Today News. Nag-react po si Attorney Jesus Palces at basahin ko po mga kababayan na bakit bibigyan ng maleta si Congressman de Lima kung nakakulong pa siya? Mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, ito po, binigyan daw ng 18 Marines si Leila de Lima ng millions in maleta sometime 2022 to 2025. 2022 to 2025. Nakakulong pa si de Lima until November 2023. And naging congresswoman lang siya last year. 2024. So ngayon mga kababayan, ba't naman siya bibigyan ng maleta? Anong political commentator? Anong political anong komento ninyo sa politika na usapin na ito mga kababayan? Kung ito, mali para sa political commentator na si Attorney Jesus Palces, ang timeline ng pagbubunyag ng 18 Marines na ang apat naman ay peke, hindi totoong Marines, na umano'y dating miyembro ng Philippine Marines na namahagi umano ng mga ito ng mali-malitang pera sa ibang politiko at personalidad. Kabilang daw si mamamayang Liberal Party List Leila de Lima. Sa panahong namahagi umano ng pera, ang mga dating sundalo, nakakulong pa si de Lima sa Philippine National Police or PNP Custodial Center sa Camp Crame ng Quezon City. Dahil sa patong-patong na drug case na pawang ibinasura ng korte hanggang sa payagang makapagpiyansa at makalaya noong Nobyembre 2023. And she was not part of Congress that approved the 2025 budget. So bakit siya bibigyan ng milyones and maleta? Nagtataka pang-usisa ni Palces. Ayan. Sir Noel Cabanlit, maraming salamat po sa inyong super sticker. Thank you so much po. So ngayon mga kababayan, ang katanungan, paano ngayon si Leila de Lima nakatanggap ng milyones at mga maleta na may lamang pera kung si de Lima ay 2025 lang nanalo, no? Pagka-kongresista or pagka-congresswoman bilang representative ng ML Party List. So, paanong nabigyan si Leila de Lima? Hindi pa naman siya kasali sa programa. 2025 pa lang siya nanalo. 2024 ng December pinirmahan niyang budget ng 2025. So, si de Lima nakalaya lang nung 2023 at hindi pa siya politisyan noon kasi nakakulong siya, under term pa siya ng senador. Pero mga kababayan, paano siya mabigyan ng budget? Nakakulong nga siya at wala naman siya sa labas. Paano siya makakausap kay Saldico nung time na yon na bawal naman ang cellphone sa loob ng kulungan? Palpak na naman mga kababayan, di ba? Ang labo.
Di ba ang labo? Mga DDS, hoy, mga putang ina ninyo, pasensya na nakapagmura ako. Hindi ba kayo napapagod gumawa ng fake news? Pulong cute man, nilo po. Hindi ba kayo napapagod? Ah? Biruin nyo, nakatanggap si Laila de Lima. Si Laila de Lima nakalaya 2023. 2024 si de Lima, wala pang posisyon nun. 2025 lang siya, nanalo. Ngayon lang nakaraang midterm election ng 2025. Tapos mga kababayan, 2024, pinirmahan niyang budget ng 2025. 2024 of December para pagka 2025, ng January, diyan mag-umpisa ang budget. Si Laila de Lima nanalo noong Mayo. Last year. So, hindi na siya kasali dyan sa budget. So, paano siya mabibigyan ng pera na mali-malitang pera? At paano siya bibigyan ng mali-malitang pera ni Saldico kung pagkatapos ng eleksyon, ay sinabi na ni PBBM yung patungkol dyan sa flood control. Hindi kasali si Laila de Lima sa 19th Congress. Pasok siya sa 20th Congress. Pero wala pang budget yan. Noong 2026, kasali na ba si de Lima sa 2026 budget? Ay, kasali na siya. Pero sa 2025, hindi pa. So, paano siya mabigyan? Paano siya mabigyan ng pera na milyones mula sa maleta? Basahin ko mga kababayan. Ulitin ko ha. Eto mga kababayan. Basahin ko dito ang post ng Pilipinas Today. Eto, sabi dito, garapala na talaga ang pagsisinungaling ng mga DDS. Sabi ni Jesus Falses. Biro namang komento ni Gary Alejano, retiradong militar at miyembro ng Magdalo. Binigyan siya ng maleta para makapag-impake ng gamit kasi lalabas na ng kulungan. Walang pera, pinadalang maleta. Binigyan nga si de Lima ng maleta. Kasi iimpake na yung kanyang gamit doon kasi makakalaya na siya. Pero kung pera naman ang ibibigay sa anong gagawin ng pera ni de Lima sa loob ng kulungan? Cellphone nga, bawal nga gumamit. Computer nga, wala. Kaya nga sabi ni de Lima doon, nag-duty daw siya, papel lang, notebook, ledger, journal. Wala nga daw siya cellphone doon, wala nga siya computer, maskin tablet, wala. Paano nangyari na pati siya mahakda ng mali-malitang pera? Di sana kung may mali-malitang pera yan si de Lima, di sana nakalaya yan agad-agad. Diba? Ayan na, mga DDS. Tapos sabi pa dito, si Alejano ay kasama sa Magdalo ni former Senator Antonio Trillanes IV, na kasama rin sa mga binanggit na mga dating sundalo na pinag-abutan umano nila ng perang pangbayad naman sa investigador ng International Criminal Court or ICC kaugnay kasi dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso. 'Di ba? Tanong ko lang, paano mangyari na si Alejano bibigyan ng pera at si Trillanes ni Saldico, 2022 pa lang, wala na si Trillanes sa posisyon. Mga kababayan, na tanong ko lang si Trillanes, wala na po siya nung 2022. Tumakbo siya nung midterm election pagka-mayor sa Caloocan. So, walang posisyon si Trillanes. Bakit siya tatanggap ng pera mula kay Saldico? Paano nangyari yun? 2025 election for mayor. Wala nang power si Trillanes doon kasi last term na niya pagiging senador. Paano sila makatanggap? Wala silang posisyon noon. Si Laila de Lima ganun din. Kakalaya lang noong 2023. So paano nangyari? 'Di ba? Papriskon-priskon pa kayo. Eto mga kababayan pakinggan ninyo yung presko ni Mangga. Ito ba 'yon? Pakinggan niyo yung presko ni Mangga mga kababayan.
of your May online ads business. lang. Help protect it from online threats with website security. Nanawagan ng investigasyon si Senadora Amy Marcos sa mga ibinunyag ng 18 dati umanong sundalo na naging empleyado daw ni dating Congressman Zaldico. 18, tapos yung 4 peke, hindi ni-recognize ng Philippine Navy. So 14 lang. Sila raw ang tagatid ng mali-maletang flood control kickback sa ilang mambabatas, personalidad at opisyal ng gobyerno, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Bukod dyan, inutusan daw sila ni Ko na asikasuhin ang mga ICC investigator na nagpunta sa bansa noong 2023 hanggang 2025 sa tulong ni dating Senador Antonio Trillanes. Nakatutok si Oscar Oida. Sila po. Ito na. 18 dati umanong military personnel, karamihan mga dati umanong miyembro ng Philippine Marines ang iniharap ng abogadong si Attorney Levito Baligod sa miyembro ng media. Alam nyo kayo, yung mga DDS, para kayong mga lisa. Para kayong mga pulgas. Alam mo, kayo magalit sa akin, sad to say, para kayong pulgas. Bakit? Alam nyo, pag may kuto ang pusa at aso, yung pulgas, kapag hinimay mo yung balahibo, ang bilis tumakbo. Tapos tatalon para hindi mahuli. Hindi alam kung saan ang direksyon. Kapag nagkukuto ka ng aso, di ba pag ginanon mo may pulgas, ang bilis ng pulgas lumulusot-lusot sa mga balahibo. Para silang ganun. Di ba? Para silang mga anay. Alam mo yung mga anay, kapag nagtayo ka ng bahay tapos haligi mo kahoy, kukut-kutin nila hanggang sa masira. Ganun ang mga DDS. Continue. Mga dati umano silang tauhan ni dating Congressman Zaldico. Mga kasamahan rin daw sila ng dati ring Marine at dati ring security detail ni Ko na si Orly Guteza. Kung kasamahan kayo ni Orly Guteza, baka pareho din kayo kay Orly Guteza. Pag ipatawag kayo, hindi kayo magpapakita. Baka pag ipatawag kayo, tapos sasabihin na naman ni Marcoleta, huwag ka magmamadali, naiiwan mo yung paragraph 20. Tapos may gaganon-ganon doon sa likod, na matanda, yung puti na buhok sa likod ni Tulpo, gawa ganon-ganon, tapos gaganyan, para magkukots. Tulad ng inilahad ni Guteza noon sa Senate Blue Ribbon Committee. Diba, Sir Kwento Henry? ng mga Marines ang paghahatid ng basura o yung mali-maletang pera sa ilang mababatas, politiko at iba pang mga personalidad mula September 2022 hanggang unang bahagi ng 2025. Marami pong contractors sa buong Pilipinas na napromesahan ng proyekto. Hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Zaldico doon sa kanyang bahay sa Pasig City. Ang tanong ngayon, aaminin kaya ni Zaldico na nagbigay siya ng 800 million billion. Kulang-kulang 1 trillion yan, 805 billion. So, ngayon, kung merong 805 billion, magkano ba ang budget noong 2025 para sa DPWH? Sige nga, silipin natin mga kababayan. Gaano kalaki ang pondo ng DPWH noong 2025 budget kung merong 805 billion? Tignan nga natin, ilang billion nga ba ang budget? Search natin mga kababayan. DPWH budget. Ito in 2025. Malaman naman natin yan Ito mga kababayan, lumabas na. Ito po ang lumabas mga kababayan. Department of Public Works and Highway. 1 trillion. Over 1 trillion ang budget. So, kung 1 trillion ang budget, i-minus natin ang 805 billion, so, ang matitira, ito mga kababayan, itotal natin sige, malaman natin yan 1 trillion. 1 trillion minus 805 billion. So, merong
billion na tira. Ito mga kababayan, 195 billion, no? Sa 1 trillion. Kasi merong 805 na ibinigay daw na mali-malitang pera. So ngayon mga kababayan, kung 195 billion na lang ang budget sa DPWH, paano yung kay Sara Diskaya na 200 billion? Saan yun huhugutin? Paano yung kay Edwin Garjola na billion-billion din? Saan galing yun? Paano nyo i-estimate yan? Sige nga, ang budget ng DPWH ng 2025 is 1 trillion. I-minus natin ang 805 billion, so may 195 billion na tira. So saan kukuha si Diskaya, si Garjola? Kay Diskaya pa lang 200 million na. Kumusta yung kay Garjola? Kumusta yung kay Lubiano? Kumusta yung kay Alcantara? Ano yun? Sige nga, edi na short pa. Paano ninyo ngayon i-computerize yan? Paano nyo i-total yan, i-calculate? Sige nga. Kung hindi ba naman tanga, paano nyo i-divide yan? Sige. Paano ninyo i-divide 2025 budget, 1 trillion sa DPWH? I-minus natin ang 805 billion, so merong 195 billion na natira. Ang project ni Diskaya, putang ina, lagpas-lagpas na. Meron pang kay Guardiola, lagpas-lagpas din ng ilang daang bilyon. Sa paano na lang yung napunta kay Saldico? Kung yung 800 billion ay binigay doon kay PBBM. So magkano ang natira kay Saldico? Diyan pa nga lang sa pera na sinabi niyong 805 billion, short na ang DPWH eh. Mag-aabono pa ang DPWH? So kung 805 billion ang hinatid kay PBBM na mali-malitang pera, paano magnakaw si Alcantara? Paano magnakaw si Diskaya? Paano magnakaw si Guardiola? Mag-aabono pa yung nagnanakaw? Paano yan ngayon i-explain ni Senator Ping Lacson? Sige nga, explain nyo nga mga DDS, ang budget ng DPWH 1 trillion, tapos ang ipinamigay na maleta 800 billion, i-minus nyo yung 800 sa 1 trillion, sige nga, 1.95 billion na lang. Paano hati-hatiin ni Diskaya at ni Guardiola? Dalawang construction company pa lang yan. Abunado na. Paano makapagnakaw si Guardiola at si Diskaya? Paano sila nakapagpagawa ng 600 million na bahay at daan-daang milyon na mga sasakyan? Kay Guardiola at kay Diskaya palang lugi na. Andun pa kay Bunuan, nandun pa kay Bernardo, andun pa kay kay Mark Villar. Paano ninyo yan isipin? Paano ninyo i-calculate yan? Sige nga, paki-explain mga DDS. Nagsauli pa si Alcantara. Ako natatawa ako mag-isip may Aimee Marcos pa imbestiga. Aimee, magamit ka ng calculator. Sa laki ba naman ang mata mo? Diba? Isipin yung mabuti, 1 trillion ang budget. Tapos, ang hinatid na pera, 805 billion. I-minus mo yung 805 sa 1 trillion, so mayroong 195 billion. Ano na lang nanakawin ni Diskaya? Ano na lang nadakawin ni Guardiola, ni Bunuan, ni Bernardo? Meron pa nga si Bernardo, 100 billion daw na tinanggap na insertion. So, mahuhulog, 100 billion na lang ang natira.
So, yung 100 billion na yon, ano yung paghati-hatian ng DPWH? Kasi may mga tulay na nakatayo eh. Hindi naman lahat dyan puro ghost project. May project na nakatayo. At higit sa lahat, paano pa yung inayos ni PBBM na tulay na bumagsak? 1 billion din yun. Oh, saan kukuha si Marcos nun? Ma'am Dibang, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much. Asa nagpalipad kanina, salamat po. Sige nga, isipin ninyo mabuti yan. Ako pa lang yan ha. Wala pang lawyer, wala pang mga trial lawyer na nag-iisip niyan. Ako pa lang ang nakaisip niyan. Kung 1 trillion ang budget, i-minus mo yung 805 billion. So, 195 billion na lang ang natira. Meron pang 142 o 147 billion si Chis Escuderong insertion. Oh! Paanyari yun? Saan kukunin ni Chis Escudero yung 147 billion insertion na 142? Diba? Saan nila kukunin yan? Ano, gumagawa silang pera? Sabi ni I Love Sport, 1.7 trillion. Sige, 1.7 trillion. Sige. I-minus mo yung 805 billion. So merong 195 or 195.7. 195.7 billion. I-deduct mo yung 142 ni Chis Escudero. I-deduct mo yung ninakaw ni Guardiola, ninakaw ni Bernardo, ninakaw ni Bunuan, ninakaw ni Diskaya. Mag-abuno pa sila? Plus yung mga nakatayo dyan ng mga proyekto na kahit substandard ginastusan yan. Hindi naman lahat ghost project. Meron namang mga nakatayo, yun nga lang putol, yun nga lang substandard. Pero ginastusan yan, hindi yan binigay, hindi yan hiningi, hindi rin yan hiniram. So yung mga construction, nandyan si Lubiano, nandyan ang Center Waste, nandyan ang kay Saldico, nandyan kay Guardiola, nandyan kay Diskaya. Anong nanakawin nila? Meron pa kay Joel Villanueva, 600 million, kulang-kulang 1 billion, na short pa nga. Trages na yan. Paano kayo nag-isip ng ganyan? Ipinakita ni Baligod ang affidavit ng mga dating Marines na balak daw ihain sa Office of the Ombudsman. Bahagi nito ang mga larawan ng daan-daang maleta raw ng pera na dumadating umano sa bahay ni Ko. Ipinakita rin doon ang larawan ng empleyado raw ni Ko na binibilang ang pera na dumarating sa bahay. Pagkatapos daw ay dumadating umano sa bahay Ayan ni Ko. Ipinakita rin doon ang larawan ng empleyado raw ni Ko. Ayan, larawan ng empleyado ni Saldico. Tignan natin dito kung yung larawan na yan ay totoo ba o hindi. Saglit lang, parang may nakita akong post kanina na kakaiba dyan sa post na yan. Ito ha, mga kababayan. Ito, nakita nyo yan? Yung totoo versus edited. Yung totoong picture na nilabas nila, mga planggana, mga damit. Pero dito sa edited picture, mga maleta na. May 300 million pa kay Jinggoy. O, di ba? Meron pang 300 million kay Bongo sa kapatid niya. Ayan kita nyo yung nilabas ni Paligod. Attorney Paligod ba? Pangalan yan? Paligod. Ang unang picture, lalaki, babae, may katabing bike. Ang mga lagay dyan, mga Tupperware, mga plastic. Tapos dito sa edited video, ang lumabas, maleta na. Paano nyo i-explain yan? Pangalawa, ito. Pangalawa dyan, mga kababayan, yung number ng eroplano. Yung isang eroplano, ang isang eroplano nakalagay, RP, ayan wait lang, RP88111. Dito sa kabila, RP8111. Ano ba talaga ang totoo? Tapos, yung isang eroplano, nasa labas. Yung isang eroplano, nasa loob. Sige nga.
Paano nyo i-explain yan? Yung unang picture, ang nakalagay mga Tupperware, pinalitan, ginawang maleta. Yung serial number ng eroplano, mali. Tapos yung isang eroplano nasa parking sa loob. Yung isa ay nasa labas. Yung original photo nasa labas. Ang pangalawang photos ay nasa loob na ng garahian ng eroplano na private jet. So paano nyo to ma-explain ngayon? Ayan o. Yung serial number RPC811. Ito dito isa RPC8811. O, di ba? Magkaiba. Tapos yung sunod, ayan yung mga hinawakan ni attorney. Na mga picture ng maleta. Kita nyo yan? Tapos, ito na mga kababayan. May pinakita siya dyan na trabahante daw ni Saldico. Ang nakalagay dito mga kababayan, sa trabahante ni Saldico, yung naglagay dito, wait lang ha, isang mambabatas pinakita ang larawan sa ilalim ng you no longer deserve to be called public servant. Grabe. Sabi ni Greco Bilgica. Ngayon mga kababayan, hindi po nagmamatch yung kanilang mga nilalabas na picture. Lahat po AI generated. Katulad din sa paggawa nila ng AI generated doon sa mga pamilya ng biktima ni Digong na galing mismo sa News 5 reporter ang picture, kinuha ng mga nag-i-edit na DDS, nilagyan nila ng bagyong tatlong babae na biktima ni Digong, tapos sinabi nila, paano naging mahirap to, ang mamahal ng gamit. Puro po AI, mga kababayan, ang pinakita nila. So eto, wait lang ha, mga kababayan. Ayan, continue natin. Na binibilang ang pera na dumarating sa bahay. Pagkatapos daw ay ibinabalik ulit sa maleta at dinadala umano sa penthouse condominium unit ni Ko sa BGC. Ipinakita rin nila ang litrato kasama ni Guteza. Ayon sa ilan sa kanila, nung una raw ay di nila alam kung saan galing ang mga mali-malitang pera. Fast mode is a new way May to work ads lang ha, with mga agents. kababayan. But when you need precise edits, Kita nyo yan? Yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi yan ma'am is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Saldi and family. Kaya nung lumabas po yung issue na flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-malitang pera na yan namin dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno ay galing po pala sa nakaw. Ang pera, dinala raw nila sa bahay o tanggapan ng ilang mga congressman, kabilang si nooy House Speaker Martin Romualdez. Yung mga maiingay sa Kongreso ay sila palang matitinding tumanggap ng mali-malitang pera. Nabanggit din sa nasabing presko ng umunay naging partisipasyon ng ilan sa kanila sa operasyon ng ICC investigator sa Pilipinas. Inutusan daw ni Ko ang ilan sa kanila na magsilbing driver sa ilang banyaga. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. Narinig ninyo? Unang dumating ang mga ICC investigator sa Pilipinas, December 2028. Wala pa pong 2028, 2026 pa lang. Kita mo yan, attorney? Ulitin ko ha. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Pakinggan ninyo. Ng ilan sa kanila sa operasyon ng ICC investigator sa Pilipinas. Inutusan daw ni Ko ang ilan sa kanila na magsilbing driver Ano kay sa ilang banyaga. time traveler? Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. Paano nyo i-explain yan, mga DDS? Putang ina. Ang galing ng script.
dumating ang ICC investigator sa Pilipinas. December 2028. Putang ina mga kababayan, February pa lang ngayon, 2026. 2026 pa lang, attorney. Nag-2028 ka na. So ano yung si Digong namatay na? Si Digong patay na? Sino yung sunod na arestuhin? Si Bato na ba? O sige, attorney, sabihin mo nga kung si Bato na aresto na, si Bongo. Sino ba yun, attorney? Sino yung sunod? Ano nang nangyari kay Digong? Kasi 2028 na pumunta ang investigador ng ICC. Sino na presidente nun? Kung 2028, so ibig sabihin, nakapasok ang ICC dito, hindi nanalo si Sara. Hala, hindi nanalo. Talo talaga si Sara sa 2028. Nakapasok ICC eh. Kasi kung si Sara ang presidente, walang ICC makapasok dito. Potangin na, ulitin natin na. Ng ilan sa kanila sa operasyon ng ICC investigator sa Pilipinas. Inutusan daw ni Ko ang ilan sa kanila na magsilbing driver sa ilang banyaga. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. Wala na. So, ibig sabihin, may ICC investigator na kapasok. So, hindi naging presidente si Sara. Yun talaga, mga kababayan, ang patunay. Hindi nanalo si Sara or na-impeach. Bakit may ICC investigator na kapasok? 2028, advance attorney, time traveler yan. Biruin mo, alam na niya yung nangyayari sa 2028. I'm sorry, December of 2023. Di ba? Mali script. At bago mag-December 2023, ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Peso to dollar. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. Sige, nakapagpapalit ng $2 million. Paano napayagang pumalit ng $2 million? Saan ka kukuha ng bangkong ganun? $2 million saan? Paano mo ngayon dalhin ang pera? Saan mo isakay? Sa private plane? Saan kayong airport dadaan na hindi kayo maharang yan? Sige, paki-explain. Ito na. $2 million. Saang airport kayo dumaan at saang airport kayo lumapag nang hindi kayo nasilip? Paano nangyari yon na nakapagpapalit ang mga Marines ng $2 million samantalang si Kibuloy nakasuhan ng money smuggling, ang tawag dyan? Basta may tawag yung kaso ni Kibuloy, di ba? Smuggling. Kaya siya hinahanap at wanted sa FBI ng Amerika dahil dyan sa smuggling ng pera na nagbitbit siya ng ilang milyong dolyar. Putang ina. Money laundering ang labas dyan. Saang bangko sila nagpapalit ng $2 million? Dapat isinalaysay nila anong bangko yan at saang bangko. Kasi mga kababayan, hindi ka pwede mag-imbak ng ganyan kalaking $2 million maliban kung sa Bangko Sentral ka kukuha. Ngayon, imbestigahan nyo ang Bangko Sentral kung anong petsa yan na may nirelease na $2 billion. Kasi mga kababayan, sa Bangko Sentral ka lang po makakuha ng ganyan kalaki. Sa Bangko Sentral, makikita yan Naglabas ba ang Bangko Sentral ng ganyan kalaking $2 million sa petsang sinabi ni attorney? Cash smuggling, yung kaso ni Kibuloy, cash smuggling at trafficking.
Saang bank sila kukuha ng ganyan kalaki $2 million? Maskin ang BDO, ang BPI, hindi mag-release ng ganyan kalaking $2 million. Hindi magre-release ng ganyan. Magpapalit ka nga lang ng $1 million, mahihirapan ka na mag-request. Ang mga bangko sa Pilipinas, lahat kadalasan private owned. Ang bangko na pagmamayari ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas ay Land Bank. Do you think ang Land Bank magbigay ng ganyan kalaki? Pwede naman nating i-request. Kung meron bang record ang Land Bank na nag-release sila ng $2 million at ang Bangko Sentral ng $2 million. Kasi may record yan eh. I-match natin kung anong month, date, year. Hindi nga. Anong bangko yan, saang bangko yan, at kailan? Para malaman natin. Continue. Kalaunan ay napag-alaman daw nila na ang mga ito pala ay mga ICC investigators. Pati ang pangalan ni dating Senador Antonio Trillanes na banggit patungkol dito. 4 na beses daw silang nag-deliver ng pera kay Trillanes para sa gastusin ng mga taga-ICC. Sinong magbibitaw ng $2 million sa Pilipinas? Sinong tanga magpapalit ng ganyan kalaki? Sinong ganyan? Sinong Pilipino magpapalit ng ganyan kalaking $2 million? Paano mo gastusin yan? Lahat daw ng mga pangangailangan ng mga investigator tulad ng hotel at sasakyan, sagot daw ni Nako at Trillanes. Ang mga ICC investigator nag-ikot daw sa iba-ibang lugar para kausapin ang mga uri biktima ng extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero puro mga witness na inirefer ni Trillanes lamang daw ang ini-interview ng mga ICC investigators. Nagkaroon pa raw ng pagpupulong ang mga ICC investigator sa bahay umano ni dating Justice Secretary Boying Remulla kasama si Trillanes at dating PNP Chief Nick Torre. The ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. Everybody, Apple Island Pier. Patunayan nyo. Mabilis lang naman kasi magsabi, mga kababayan. Oo. Pero ang problema kasi dyan, baka pag hinanapan na kayo sa ang street, anong petsa, anong taon, baka magugulat kayo itong 18 na to, mawawala, nagmag-alagutesa na naman. Mabilis lang magsalita na may ganyan. Pero pag iniimbestigahan na yan ngayon at yung mga sinasabi ninyo ay hindi nagmamatch, willing ba kayo magpakulong? Nako. Ayon kay Baligod, marami pa daw ibang impormasyon ang nakasaad sa affidavit ng mga dating sundalo na isusumite daw nila. Alam niyo mga kababayan, ganito yan eh. Yung nilabas nilang ganyang mali-maleta na yan, hindi sila matatapos yan sa maleta. Pagkatapos ng maleta na yan, drug addict na naman si PBBM. Alam niyo bakit? Gusto lang nilang tabunan ang impeachment ni Sara. Yung issue maleta na yan, 1 linggo lang yan, mawawala yan. Pagdating ng March 1, 2, 3, 4, 5, doon na. Mali kayo eh. Dapat hindi nyo nilabas yan ngayon. Dapat tsaka nyo nilabas yan katapusan. Kasi doon kakalkalin ang impeachment ni Sara. Para ano ba? Para matabunan yung impeachment. Ang mali ninyo, inuna nyo eh. Ano pa lang ngayon? 25, 26, 27, 28. Tapos 1, 2. 5 days mabubura yung issue na yan. Mawawala yan. Bakit? Tignan nyo ngayon, yung 4 nga dyan na sinabi nyong 18. 4 dyan, hindi naman pala Marines. So, 14 lang ang totoo. Yung iba pa dyan, awol. Yung iba maagang nag-resign. And the rest, yung 4 dyan, peke. Tapos ngayon, ang sabi nyo pa, ang pera, pinadala, 805 billion sa bahay ni PBBM sa Paway.
Paano nagkaroon ng bahay ang mga Marcos sa Paway, ang bahay nila ay nasa Batak? Diba? Kita nyo, hindi nagmamatch. Sa Office of the Ombudsman. Magsusumiti din daw sila nito sa ICC. So that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. Kasunod ng mga paratang na ito, naghain na si Senadora Amy Marcos ng resolusyon sa Senado para manawagan ng investigasyon. Hinimok din ni Marcos ang mga nagpakilalang Marines na humarap sa Senado at ilatag ang kanilang akusasyon. Siguraduhin mo yan. Senator Amy Marcos, nahaharap yung mga Marines na yan. Kasi ang mangyayari yan, pag hindi humarap yung mga Marines na yan, mag-alagutesa yan, mapapahiya na naman kayo. At I'm sure nahaharap si Sentry dyan. Haharap si Laila de Lima dyan. Nako! Doon kayo mga kababayan, gigisahin ni de Lima at ni Trillanes. Kailan? Anong petsa? Saan? Yan lang naman tanong 5W in 1H. At ilabas ang kanilang ebidensya. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Ay, parang ikaw lang yan. Gumawa ka ng batas, hindi puro chismis. Yeah? Dapat naintindihan mo yung sinasabi mong hindi pwedeng trial by publicity ang mangyayari. Ano ba ginagawa mo? Ikaw nga, puro ka lang preskon. Maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Yung nose line ni Amy, nasubra yung dito na side. Medyo hindi natanggal yung eyeliner dito na pangguhit. Bagamat hindi ipinamahagi ni Baligod sa media ang buong affidavit, nabanggit sa resolusyon ni Senadora Marcos ang ilan pang bahagi nito. Ayan, yung affidavit daw hindi nilabas ni Baligod. Baka naman kasi peke na naman yan. Kabilang dito ang paghahatid daw ng mga ex-Marines ng pera, hindi lang kay Romualdez, kundi maging sa ilang miyembro ng House Representatives tuwing may Quadcom hearings, pati na sa ilang miyembro ng Senado, pero hindi binanggit sa resolusyon kung sino-sino ang mga ito. Pati daw kada may Quadcom at sa miyembro ng Senado. Bakit hindi nyo ibubulgar yung sa Senado? Bakit ang ibubulgar ninyo yung sa Congress lang? Kasi pag ibulgar to, Duterte Black na naman. Patay ka dyan. Tinukoy din dito si Congressman Erwin Guardiola na isa raw sa mga naghahatid ng pera sa bahay ni Ko sa Pasig. Ayan na. Binanggit din sa resolusyon ang aligasyon ng isa sa mga ex-military personnel na isinama siya ni Ko sa paghahatid ng pera sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos sa Ilocos Norte. Tinanggap umano ni Presidential Son at Congressman Sandro Marcos ang pera. At matapos daw ang ilang oras ay dumating din si Pangulong Marcos at ang First Lady. Dawit din ang ilang kasalukuyan at dating opisyal ng gobyerno. Kasama dyan si dating Budget Secretary Amena Pangandaman na hinatiran daw ng 2 maleta sa kondo ni Ko. Pati na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na hinatiran daw nila ng 8 maleta sa bahay nito sa Quezon City. Nakita rin daw nila nang abutan umano ng paper bag si National Security Advisor Eduardo Anyo matapos ang isang pulong kasama ni Ko, Romualdez at de Lima. Sinabi rin sa resolusyon ang lingguhan daw na pagkuha ng pera mula sa bahay umano ni Agriculture Secretary Laurel Chu. Ganon din si Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang na umunoy naghatid ng pera sa basement ng isang hotel sa BGC. Sakaling humarap sa Senado ang mga dating military personnel, umaasa daw si Marcos na poprotektahan sila. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga nabanggit. Dapat mga kababayan, ang tanong dito, yan bang mga lugar na yan may picture ba kayo? Yan bang mga lugar na hinatid ninyo may mga logbook ba kayo sa security? Kasi bago kayo pumapasok sa mga village na yan, may mga logbook kayo Yun bang mga CCTV sa mga village na yan? Kasi hindi po pwedeng burahin yan, lalong-lalo pag exclusive village, may CCTV yan.
Kailangan yung date, oras, matitrace yan, mga kababayan. Si Lacson ang hintayin natin sa investigasyon na to, mga kababayan. Magaling si Pampilo Lacson pagdating dyan. Ang problema dyan, mga kababayan, pag i-trace ni Pampilo Lacson, nandyan ba? Kay Senator Ping Lacson, walang AI dyan. On point yan, mag-imbestiga. Paano yan? Kung hindi, makita ni Lacson na naman yan. At matulad kay Gutesa, nawawala bigla. Nangyari na yan eh. Binalik nyo lang eh. Pati pa si General Torre nadamay. Pati pa si Katapang. Diba? So, yun lang, mga kababayan, yung ating reaction sa mga oras na ito. No, hindi po natin masyadong habaan, no, mga kababayan, no, yung ating live sa mga oras na ito. Kasi mga kababayan, actually alas 10:30 na po. Hintayin lang po natin ha, mga kababayan, kung sisipot ba itong mga to. Kasi kung hindi, mag-alag Gutesa, ibig sabihin, ito na naman, no? Tapos sasabihin na naman yan ni Mike Defensor, alam namin nabayaran ka, kaya nagbaliktaran na sila. Sasabihin na naman yan, nabayaran, nagbaliktaran, hindi na mag-witness. Ayan na naman tayo eh. Alam na natin mangyayari, mga kababayan. Itong issue na to, isang linggo na to, mawawala na naman. Tapos doon na naman tayo sa impeachment ni Sara. Tapos pag ipatawag na naman yan sa Quadcom or di kaya sa Senate, ang sabihin nila, bumaliktad na kasi ayaw na magpakita. Oh my God. Kahit anong gagawin ninyo mga DDS, hindi na makakalaya si Digong Lalo na siguro kung malaya pa si Digong po, tangina pag yun gumawa ng kwento sasalita. Tapos pag tinanong ng reporter, wala ko sinabing addict. Papatayin pa ako ni Marcos, yung matanda pa naman ako. Meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Nung in-interview, sabi mo, Mr. President, addict si PBBM. Addict, sinabi ko. Wala ko sinabing addict siya. Patayin pa ako ni Marcos niya. Sabi niya yan eh. Kita nyo yan. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mali-mali script, no? Hindi nag-match. Yung bahay ni BBM nasa Paway daw, samantalang tagalawag naman yan sila. Ang taga-Paway lang naman, yung mga Karpyo. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo.